sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw sa ating lahat ng Huwebes. Ika-28 na ng Disyembre at ika-15 ng Jumadal Akhir. Patapos na ang 2023 at ito na po ang ating huling episode para sa taong ito. Unfortunately, hindi po tayo wala po si Ate Sally para sa episode na ito kasi nasa Malaysia siya kasama ang ating top management para sa isang study tour. Ang mga detalye na ito ay ibabahagi natin ng mas maigi next week, inshallah. Pero for now, kung gusto nyo mabasa ang initial information sa kanya, nasa Facebook page po natin mababasa ang mga kaganapan na nangyari itong nakalipas na mga linggo. But sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang iyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang pang-150 episode ng ating programa. 150 at wala pa rin kaming hinihiling wala pa kaming ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan makahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. Ngayong araw na ito, maririnig po natin ang ating guest, ang ating Deputy Minister na si Deputy Minister Aldin H. Asiri para pag-usapan ng MHSD 2023 accomplishments sa island provinces. Inshallah, mabalance po natin ang lahat ng information sa MHSD at kahit year-ender si DM, si Deputy Minister, year starter naman natin next week si Minister Hamid Aminuddin Bara, inshallah. So something to look forward to kasi wow, patapos na ang January. Ay, patapos na ang 2023 and January na next week. Happy long weekend sa ating lahat. Pero before tayo dumako sa iba pang parte ng ating programa, pakinggan natin ang kasama ko sa, to my left. Pakinggan natin ang kasama ko sa episode na ito. Kuya Hamzi, kumusta? Kumusta? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang umaga kabalay na at magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig sa kanilang mga radyo.
Nandito na naman po kami at para sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At kagaya nga nabanggit mo, Kabalay Nari, panguling episodyo na natin to sa taong 2023. Sally, come back. Ate Sally, come back. Balik ka na. We miss you. Pero I think ngayon ata ang pabalik nila na flight. Sa Manila na sila, Kabalay Nari. Oh, kahapon nagtapos ang lahat ng activities nila, alhamdulillah. So, syukran sa Ministry of Local Government Development ng Malaysia sa pag-host sa ating mga top management sa kanilang bansa itong nakalipas, and alhamdulillah natapos lahat without any major incident. Syukran, and inshallah baka more slots next year. At hindi na litrato lang ang dadalhin ng mga participants, baka yung ibang participants naman ang dadala ng participants. Hi Kuya Sami L. Ibrahim, watching from ODG MHSDRO Barm. Syukran sa inyong comment. Syukran din sa mga nag-follow up sa ating text line. Nagtaka sila kung may episode tayo ngayon since, nag-start tayo ng medyo late tayo, Kabalay Nari, at magtatapos ng late. Alhamdulillah, wala tayong kasunod na program after us. So, with that, ito pong inyong episode ng MHS Delivers. Kami po ay magbabalik para sa segmentong balitaan makalipas nitong mga paalala. Kuya Mans? Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At para sa ating balita ngayong araw na ito, meron po tayong isa. MHSD naglayag sa Rio Grande de Mindanao kasama ng BARM sa paggunita ng Sharif Kabunsuan Day. MHSD naglayag sa Rio Grande de Mindanao kasama ng BARM sa paggunita ng Sharif Kabunsuan Day.
Naglayag ang Ministry of Human Settlements and Development sa Rio Grande de Mindanao mula sa Mother Barangay Kalanganan at dumaong sa Bangsamoro Ports Management Authority Port. Sa kahabaan ng Raja Tabunaway Street, Cotabato City bilang pakikiisa sa buong BARM sa paggunita ng araw ni Shariff Kabunsuan noong 19 ng Disyembre 2023. Bilang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Bangsamoro, ipinakita ng pagdiriwang ang Ginakit Fluvial Parade. Isang pagganap sa pagdating ni Shariff Kabunsuan na nagtatampok ng mga makukulay na bangka at mapangakit na kulintang. Ito ay nagmamarka ng napakahalagang sandali na lubhang nakaimpluwensya sa pananampalataya, kultura, tradisyon at pamamaraan ng pamumuhay sa Bangsamoro. Habang sinasaksihan natin ang Ginakit Fluvial Parade, pinagdiriwang natin ang ating pamana bilang mensahe ng okasyon upang makita natin ang hinaharap ng may determinasyon dahil alam natin na patuloy tayong naglalayag sa karagatan. Sisiguraduhin natin ang BARM ay isang political entity na magsisilbing ating sasakyan upang makamit ang mapayapa, magkakaugnay, makapangyarihan at progresibong Bangsamoro. Ibinahagi ni Abdullah Dong Kosain, Assistant Senior Minister, na kumatawan kay BARM Chief Minister Ahod B. Ibrahim sa kanyang pangunahing talumpati. Kasama ng gobyernong Bangsamoro ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cotabato sa pagdiriwang ng Ginakit Festival. Ito ay nagsisilbing sisidlan na magpapalaganap ng mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa teritoryo ng Sultanatong Maguindanao na sumasaklaw sa sentro ng Cotabato at kabundukan ng Lanao. Pagpapatuloy ni Assistant Senior Minister Kusain. Ang Ginakit Fluvial Parade na ito ay kumakatawan sa isang simbolikong paglalakbay sa ating kasaysayan, kultura at mga mithiin. Ito ay nagsisilbing pagdiriwang ng kapayapaan, pagkakaisa at ang ating hindi natitinag na pangako sa lahat. Ang pagdiriwang na ito ay nagsisilbing paalala sa ating mayaman at magkakaibang namama ng kultura. Ipinapakita nito ang ating determinadong dedikasyon sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ang selebrasyon na ito ay patunay sa ating makakamit kapag tayo ay nagtutulungan ng magkahawak kamay. Wika naman ni Honorable Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw. Ang pagdiriwang ngayong taon ng Ginakit Fluvial Parade ay nakasentro sa temang Honoring Traditions, Forging New Horizons. Ang pangkat ng MHSD ay pinangunahan ng Human Resource Management Section na sinuportahan ng mga divisions at sections ng ministry. Ang Ginakit Fluvial Parade ay dinaluhan din ng mga opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang ministries ng BARM, LGU Cotabato City at iba pang mga ahensya ng Cotabato City. Noong 16 na siglo, si Shariff Muhammad Kabunsuan na may halong dugong Arabo at Malay ay nagmula sa Johor, Malaysia at dumaan sa pampag ng Maslapulangi na ngayon ay kilala bilang Rio Grande de Mindanao. Ang kanyang misyon ay ipakilala ang pananampalatayang Islam sa mainland Mindanao. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at ang episode na ito ng MHS Delivers ay magbabalik makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act
2021. Tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. Sa ating mga free resettlement housing projects, malalaman natin ang ilang mga detalye niya sa island provinces sa ating MHS discusses maya. Pero for now, bago po tayo tumahak sa ating IPH at HSF, pakinggan natin itong mga ilang sa ating comment sections, starting kay Kakamike Abu Abdul Malik bin Musa. Assalamualaikum, watching from Al Madina, Al Manawara. Waalaikumsalam. Kumusta ang mga nag-umra dyan? And next comment we have... Yes, Kabalay Nari, ang ating Queen Mother of CLU, Ma'am Engineer Muslima K. Abu Samar, also known sa Facebook, Hamja MKA, is also watching with us. Assalamualaikum mga papadtayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamos. At Kabalay Nari, our beloved minister. Ang group 2 sa pag-uwi na pabalik sa BARM na nandun pa rin ngayon after the study tour. He is watching from Kuala Lumpur, Malaysia, at may triple hearts pa kaming natanggap. Our beloved Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Syukran for watching sa pagsubaybay sa ating episode ngayong araw na ito. Inshallah, marinig po natin kay DM ang mapahapyaw lang na part sa Malaysia. Pero inshallah next week, sir, mapag-usapan natin in more detail yung inyong study tour with Ate Sally. Inshallah. So with that, syukran ulit sa ating mga nag-comment, at habang nandyan kayo, i-like nyo na rin ang live stream natin. I-like ninyo, i-share ninyo, please. Keep sending hearts. And with that, pwede po tayo dumako sa ating IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Before that, paalala po namin, sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK, kung saan ninyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating IPH ngayong araw na ito ay para sa ating mga taga Iligan City or sa mga nais mag-aral sa MSU Iligan Institute of Technology, kasi open na po ang kanilang applications for second semester 2023 at 2024. So para sa Sustainable Development Studies, available po ang kanilang details sa kung paano po yung proseso ng pag-input ng kanilang pag-enroll sa kanilang Sustainable Development Studies Society of MSU IIT or Iligan Institute of Technology. So sa mga nais mag-aral doon or nais mag-enroll doon, mayroon po kaming isa-send na link sa ating live stream na pwede nyo pong nasa comment section. Sa comment section na pwede nyo pong puntahan para makita po yung detalye ng kanilang pag-enroll. So enrollment period is January 2 to 4. I-schedule nyo na. Like sa iba dyan, nagsisimula ng klase kahit na holidays. And fairness, nag-holiday din tayo sa klase natin. Alhamdulillah. So, at mag-start na yung isa this coming Saturday, I guess. So, meron tayo ngayong Thursday actually. Yes. So, enjoy. Shout out sa St. Ben for our master's degree in public administration. Assalamualaikum. Kinakaya pa. Kayanin na lang. May choice pa ba? And with that, nagsalita ka na bitaw. Ano ang ating HSF sa araw na ito? Yes, Kabalay Nari. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Para sa ating panghuling episodyo ng MHS Delivers ngayong taon,
tayo magbibigay ng safety awareness and reminder patungkol sa Firecrackers Injury Prevention Month. Firecrackers? Yes. Kasi panahon na naman ng fireworks. Yes, Kabalinari. Dahil magbabagong taon na at ang karamihan sa ating mga kapatid na Kristiyano ay sasalubungin nila ang buwan ng 2024. And usually, Kabalinari, isa ito sa mga oras na yan nasasalubungin nila ng saya. At may mga kasamang paputok, kaya even though na ina-advise sila na huwag gumamit ng paputok, pero karamihan dyan, is di naman talaga maiwasan yan. Kaya tayo magbibigay ng mga safety tips na mga dapat nilang gawin para makaiwas sa aksidente na nagdudulot dahil sa firecrackers at sa mga dapat nilang gawin kung ano nga bang dapat nilang gawin kapag sila'y naputukan. Yes, patuloy pa rin ang pagkikayat ng Department of Health sa publiko na iwasan ang pagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon dahil ito ay aksidente lamang ang madudulot sa atin. Ngunit hindi talaga natin ito maiwasan. Kaya narito ang mga dapat iwasan. Huwag magpapaputok ng mga baril. Kung maaari, iwasan na gumamit ng anumang uri ng paputok. Iwasan na lumapit sa mga sisindihan na paputok. Karamihan yung mga hindi pumuputok na paputok is pinupulot ng mga bata. So, ingatan po talaga natin yung ating mga nakakabatang mga kapatid, mga anak na huwag lumapit po. At huwag mamulot ng mga paputok. At maghanda ng mga tubig at mga pambasa sa paputok upang hindi pagsimula ng sunog. Mga dapat gawing gumamit ng alternatibo na pampaingay tulad ng mga toroto at lata at iba pa na hindi mapanganib sa tao. Basta huwag lang magbalik ang lato-lato. Ipagdiriwang ang mga bagong taon na ligtas at mapayapang paraan kasama ang pamilya. Manatili sa loob ng bahay para makaiwas sa disgrasya at manood lamang ng fireworks display sa ibang ligtas na lugar at yung mga advisable na lugar kung saan pwede magpaputok. At kaalaman sa kaligtasan sa mga sakunang dulot ng paputok tungo sa masayang pagsalubong ng bagong taon. At kapag tayo naman po ay naputukan o nasugatan dahil sa paputok, narito ang kanilang mga dapat gawin. Hugasan agad ng malinis at dumadaloy na tubig ang sugat. That means fresh water at yung alam nating malinis. Takpan ng malinis na tela ang mga sugat para maiwasan ang infeksyon at manatiling malinis ito. Dalhin ang biktima sa pinakamalapit na health facility, Kabalinari. So whether it's a health clinic or CRMC or sanitarium or... dapat po natin alamin kung nasaan yung pinakamalapit na health facility sa ating mga lugar. At narito na naman ang mga hindi dapat gawin during the pagsalubong ng bagong taon. Lagyan ng or nasugatan, lagyan ng mga kung ano-anong sugat tulad ng toothpaste, bawang, suka at iba pa. Gawin yun or wag? Wag gawin yun. Kasi usually, karamihan sa mga nasusugatan itong kanilang dapat gawin. Mga ina-advise sila na eto, gawin nito, lagyan ng toothpaste para hindi... Kasi malamig yung toothpaste. hindi po dapat, wag po nating dapat gawin yung Kabalinari. At ayan na ma-expose ang sugat sa dumi at mga foreign object. Yan po ang isa sa mga wag nating gawin. Pag sa walang bahala sa mga sugat, pabayaan ito. Dapat po tayo kumonsulta sa mga eksperto. At number 1, magtungo po talaga tayo sa mga health facility na makakatulong sa atin sa paglunas sa mga sugat na dulot ng firecrackers. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First, sa ating pagsalubon sa mas malusog at mas maingat na bagong taon. Nakalaro ka na ba ng mga ganong klaseng laruan nung bata ka? Merong uso sa amin dati, Watusi ata ang tawag? Watusi, Piccolo. Watusi at Piccolo ang uso sa amin dati. Pero hindi ko, like, paano? Sweeties, yung pinaka-safe. Yung ilaw-ilaw lang. Nag-ilaw-ilaw lang. Spark. Nag-spark lang. Walang apoy yun. Oh. Pero nakakapag-cause pa rin siya ng sunog kapag nasa mga malapit ka sa tela. Oh. Watusi lang kami. Ito paano ko ito sabihin sa Tagalog? Kaya mo yan, Kabalinari. Basically, kinikis-kis namin sa sahig sa kalsada at tatakbo kami lahat. Pero hindi ko alam kung ginagamit pa rin siya. Pero shoutout sa ating city government kasi itong nakalipas maganda yung pag-host nila ng mga fireworks displays. Nung Sharif Kabunsuan, I believe yung last na pag-display nila ng fireworks sa People's Palace? At yung pagsalubong nila na Disyembre. Okay. Then, I believe yun, they follow safety protocols at mga, kung sino lang ang naatasan sa fireworks, yung malapit sa fireworks. Designated area talaga sila kung saan pwede magpaputok. Yeah, so may space and may viewing party and makita
funny. And dahil nasa People's Palace siya, malawak yung lugar. So kahit saan kayo magtambay doon sa People's Palace, dahil open masyado siya at kung wala masyadong mga sasakyan, maganda yung viewing. Nakatingala din naman bitaw lahat. At huwag kakalimutan, safety first. Safety first, everyone. Safety first. So, yun ulit. Inshallah, may maririg po tayo ulit na kung anong announcements from city government kung may i-host silang fireworks show gaya nung sa Sharif Kabunsuat nung December. And I think ginawa rin nila for Ramadan nung this year. I'm not sure. Pero may isa pa within this year na kaligtaan ko kung ano yun. But yes, inshallah mapanood natin kahit medyo malayo tayo. I think nakikita natin hanggang I'm pretty sure nung nasa CRMC kami nakita namin yung fireworks nung Sharif Kabunsuan. Display. Yes. Question, pwede mo basahin anong ibig sabihin nitong word na ito? Nasa DXMS Radyo Vida Cotabato City na live stream. Hindi daw lato-lato. Ibang word. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin yan. Lato-lato is yung nag-trending na parang below. Pero meron siyang ibang sinuggest na word na I'm not sure kung dapat ko bang basahin yan. Saan yan? Sa DXMS Radyo Vida na Facebook page. But anyway, shoutout kay Sir Karampads Omar. Thank you po sa inyong comment. So with that, time check, we are now at 11:42 ngayong araw. I believe pwede tayo atras konti sa ating usual time slot, maglampas konti sa ating usual time slot, pero pwede na po tayo dumako sa ating highlight na segment. Thank you sa ating HSF Kuya Hamsin. Natapos na rin ang ating IPH. Pwede na po tayong dumako sa highlight segment nating MHS Discusses. At ngayong talakayan na ipapakilala din ni Ria sa interview na makakasama natin si Deputy Minister Aldin H. Asiri. Pakinggan po natin ang talakayan ukol sa MHSD 2023 accomplishments in the island provinces. Kuya Mans, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa isa pang episode ng development ng BARM Deputy Minister Aldin H. Asiri. Assalamualaikum sir, kumusta po kayo? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bago ang lahat, Miss Ria, maraming salamat. Yes sir, of course. So lovely to have you. Matagal na namin gustong makilala kayo sa ating MHS Delivers radio program since you've been appointed. Busy panahon, December, last week na natin sa 2023 at marami pa rin kayong kaganapan, activities ngayon, lalo na ngayon. Meron po kayong special activity na ginagawa. Gusto niyo po i-share ang konting background doon? Yes, before that, gusto ko ring batiin ang ating mga tagapanood at tagapakinig. No? Siguro it is such an honor at malaking karangalan na makasama kayo ngayong araw. Special thing, sir. Isang tong pagkakataon para may paabot natin sa ating mga kababayang Bangsamoro kung anong maginagawa ng ating ministry. Yes. Para sa ikabubuti ng ating mga mahal na Bangsamoro. And I hope this episode will give you a picture of what we've been doing sa ministry para i-perform ang ating mandato. Sa ngayon, Ms. Ria, actually nasa Malaysia tayo, kasama natin ang ating beloved minister, Attorney Hamid Bara, at iba pang mga kasama natin sa MHSD. Mayroon tayong study tour dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. In fact, recently we have met with the top management ng Housing Planning Division of Ministry of Housing and Local Government dito sa Malaysia.
ang purpose natin actually dito is to learn best practices from them. How do they address, no, the Palestinian government, the housing projects, para we could also apply yung mga best practices nila sa atin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. It's always And, nice to have a I different could perspective. Yes, sir. masabi natin very meaningful at saka productive yung meeting na yon. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Inshallah, we'll find out more sa kanilang study tour sa ilalabas na article in the coming days, in the coming weeks. Shout out kay Ate Sally, ang ating Information Officer 3 na kasama ngayon nila DM sa Malaysia study tour. Pero with that, itong pag-travel ninyo para makita ang iba't ibang perspectives at makuha ang best practices, isang malaking part yun sa pagbigay ng MHSD ng projects natin, especially sa island provinces ng BARM, kasi iba yung cultural diversity doon sa na may mapapansin natin sa mainland. With that, marami din tayong natutunan doon throughout 2023. Pero for the Basulta, for the Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi Islands po ng ating MHSD, sir, ano po ang ating major accomplishments na napansin sa ating island provinces ngayong 2023? Well, Miss Ria, no, pagdating sa housing projects natin sa Basulta, alam ko po last episode nabanggit na ni ating Director General Ismail Ibrahim, but in a nutshell, allow me Of course. i-mention po natin yung mga ilan bang housing projects natin sa Basulta per provinces at saka ilan na bang na turnover natin. May data ako dito. Let's go. Sa GAAB natin, mayroon tayong total of 200 sa Basilan, 150 naman sa Sulu, at 200 sa Tawi-Tawi. So sa General Appropriation Act ng Bangsamoro, mayroon tayong total na 550 housing projects. Sa SDF naman, sa Basilan mayroon po tayong 250, sa Sulu naman may 200, at saka sa Tawi-Tawi may 100. Ang total po nun ay 550. So, sa lahat, mayroon pong 1,100 housing projects po tayo sa Basulta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, so far, nagkaroon na rin tayo ng turnover. Sa province of Basilan, mayroon na tayong na turnover 50 units sa municipality of Maluso, 50 units din sa Lamitan City, at recently 150 units sa municipality po of Tipo-Tipo. Ganun din sa Sulu, meron na tayong na turnover na total of 100 units sa municipality of Bindanan, sa dalawang barangay yan, no? Yan ang Barangay Langpas at Barangay Tubig Dakula. So inshallah ta'ala, by early next year, maybe February, ma-turnover na rin natin ang 50 units sa municipality of Sumunol at saka 50 units sa municipality of Bunga. Yan po ang sa province of Tawi-Tawi. So far sa housing projects, yun nga, mayroon tayong total of 1,100 housing units sa Basulta. And Alhamdulillah, more to come by 2024 after ng ating amazing budget hearing. Victory. So, with that, sir, it could not have been easy para doon sa mga housing projects pa lang yun. Wala pa yun ang lahat ng services natin to the island provinces. Gusto nyo pong mag-share kung ano pa yung ibang services natin to the island provinces? Yes, alam naman natin ang mandato ngayon to provide technical assistance pagdating sa formulation ng comprehensive land use plan sa ating mga LGUs ay nasa MHSD na. Kaya po ginagawa natin po ang ating best para makaprovide tayo ng technical assistance. As a matter of fact, nagkaroon na po tayo ng mga... Anyway, before I forget, no, mayroon din pala tayong training centers pala. No? Alright. Ito yung mga... Yes. Ito yung mga TDIF projects ng ating mga members of parliament. I-mention ko, Ms. Juwairia, Yes, of course.
Sa province of Basilan, mayroon tayong isang training center sa Lamitan City. Sa province of Sulu, mayroon tayong total na 7. Oh. Yung 3 na sa municipality of Bindanan, yung isa sa Hulo. Actually, itong sa Hulo ay na-turnover na natin to. Ito po yung project ni Honorable MP Attorney Jose Lorena. Shoutout sa dati natin Yung DM sa Hulo. before So, DM meron din, yes, meron din tayong isa sa Municipality of Lugos, sa Panglima Estino at saka sa Municipality of Parang. Sa province of Tawi-Tawi, meron din tayong 2 sa Municipality of Sapa-Sapa. Yun. Yung TDIF ng mga members of parliament natin. Yes, itong TDIF projects natin is in close collaboration with the parliament members. So, sila po ang namili ng mga locations, if I remember correctly. Tama po, sir? Yes. Tapos pagdating sa training center, ministry natin ang nag-implement dahil dito yung menu sa atin. Yes. So, sila yung namili ng design and tayo yung nag-asikaso ng procurement and yung shoutout sa ating Tama planning po. and design division na nag-handle nun. Then, you were saying, sir, tungkol sa comprehensive land use plan at technical assistance. Yes, sa comprehensive land use plan, actually meron tayong 2 approach, yung tinatawag na modular approach at saka single approach. Sa lahat ng provinces ng Basulta, nagkaroon na tayo actually ng capacity building or trainings, no? Sa Sulu, sa Basilan at saka Tawi-Tawi. Alhamdulillah. Yung iba may series 1 on 2 na, yung iba kasi proseso to Miss Joyria. Yes. So alhamdulillah, mayroon din tayong single approach. Ibig sabihin, kung medyo sino yun na yung naka-advance, yun ang parang mag one-on-one with our technical personnel pagdating sa provision of technical assistance. You mentioned mayroong module and singular. Sir, ilang modular trainings po total ang need nilang ma-accomplish? Kung hindi ako nagkakamali, 5 yata series yun. I stand corrected, no? I believe na mention dito ni Director Sowarto Wahab, ang ating Director 2 for TRS, Technical Regulatory Services. So, currently, parang nagsisimula pa lang yung island provinces sa kanilang CLUP training kung nasa 1 and 2 pa sila. So, it's a long journey ahead that, alhamdulillah, nandiyan ang MHS team to join. Sa ngayon po, may sa out of 42 LGUs, 7 na po ang may CLUP. Pero ito kailangan in the process of updating po. So hopefully, we are expecting inshallah by next year, meron na po tayong LGUs na magkakaroon ng approved CLUP. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, sino po ang prospective ngayon? Basilan, Sulu, Tawi-Tawi? Who are we looking forward to? As much as possible, yung 3 province, mayroon tayong approved na CLUP by next year. Kaya yung ating mga CLUP team sa ministry ay gumagawa talaga, nagsisikap para maalalayan ang ating mga LGUs in the formulation of CLUP. Grabe ang feat nun kasi ang ibang LGUs doon is from scratch talaga, wala silang CLUP starting off. So like from the beginning talaga sila nag-start. So shoutout sa ating is it led by the ILUD, Environment, Land Use and Urban Development Division? Shoutout po sa kanila. Yes. Congrats. Yes. Sila po ang in charge dito. And alam naman natin, no, needless to say kung gaano ka-significant ang CLUP sa mga LGUs. Sabi nga nila, ito yung mother of all plans. At saka ito rin ang magiging basis nila, no, for their future land use and development. So very important talaga ang CLUP para sa mga LGUs natin. Yes. May iba pa pong accomplishments na gusto nyong i-highlight, sir, sa Basulta na through our provincial offices or sa ating islands na naganap ngayong 2023? So far, yun, no? Nagkaroon tayo ng mga turnovers nga at saka yung series of trainings natin sa CLUP. And yung mandato naman natin na sa ministry ginagawa natin ng alhamdulillah, no, para sa ikakabuti ng island provinces natin.
Alhamdulillah, para sa ikabubuti ng ating island provinces. But with that, hindi po siya ganun kadali. I think so. Surely may mga challenges po na kayo na napansin or na that the island provinces have gone through para ma-accomplish itong mga achievements na ito. Gusto niyo po pwede po niyo po ma-share kung ano itong mga major challenges na ito na encounter ng ating island provinces, ang ating offices sa Basulta? Pagdating sa housing projects natin, alam mo yung ministry natin ay bagong ministry to, no? In fact, na-create to nung mayroon ng BARM. So, meron tayong mga lack of manpower sa provincial offices. Imagine ilan lang ba tayo ngayon? So, nagkakaroon tayo ng parang challenge sa mga monitoring and supervision ng mga projects natin dahil nga kulang pa tayo sa tao. Pero meron naman tayong ginagawang mga remedies na appropriate remedies dito. In fact, this year, nag-request na tayo ng additional plantilla para sa provincial offices natin to augment yung present na personnel natin sa island provinces. Inshallah ta'ala, makakatulong yun sa pag-implement ng mga housing projects natin. Sa next year, nag-request tayo. Isa sa mga challenges pa rin, siguro yung technicalities ba, katulad ng land acquisition. So, alam mo, may proseso to. So, medyo challenge din sa atin yan. Pero ang ginawa nating remedies dito, corresponding remedy, ay magkakaroon tayo ng yung profiling at verification. And siguro, we are going to closely coordinate with other relevant ministries, katulad ng MINRE, for examples, at saka LGUs, para pa-facilitate natin yung mga proseso ng pag-acquire ng land or para mapatayo natin yung mga housing projects natin. Pagdating naman sa CLUP, yung mga challenges natin dyan ay una ganun din, no? Yung limited resources natin. Kasi sabi ko nga, itong CLUP series ang trainings nito. Kailangan na marami tayong capacity building and dapat meron talagang enough resources to finance the trainings. Bukod pa dyan, kulang tayo sa technical skilled personnel, no? Sa pagdating sa mga trainings natin. So, ang ginagawa naman nating remedies ay nagkakaroon tayo ng partnership, no, with LGUs, no? Financial support. In fact, in fairness sa mga LGUs, we have to also commend them. Pag halimbawa, single approach, sila mismo ang nag-finance ng training para lang maka-avail sila ng services natin in terms of providing technical services. Halimbawa, yung isang LGU, so gusto namin na single approach sa training, then sila po ang tumutulong and we have to really appreciate that. Pangalawa sigurong challenges pagdating sa CLUP formulation, Ms. Joaira, yung insufficient baseline data. Yes, so Hindi po galing yung dapat sa LGU or should it be an MHSD sourced data? Yung data hindi lang sa isang ministry yan, hindi lang sa LGU. Actually, maraming stakeholders yan. Ibang ministry, ibang concerned agency, ministries ay magpo-provide ng data yan. Kaya ang ginawa naman natin, ginawa ng team ng ILUD at saka yung ibang kasama natin sa MHSD na in charge sa LUP ay nagko-closely coordinate with yung relevant agencies, lalo-lalo na yung ministry, MILG, Ministry of Interior Local Government. Kasi isa sila sa mga primary stakeholders pagdating sa formulation ng CLUP. So, happy naman tayo kasi lahat ng CLUP training nakaka-attend tayo and nakikita natin yung progress ng capacity building series ng capacity training in the formulation of CLUP. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Good job sa ating provincial offices. Thank you sir for the supervisory level na pag-maintain sa ating mga activities na ito. Amazing na kahit na ano yung challenge, may paraan pa rin tayo ma-overcome siya, pero inshallah moving forward, masagot din yung ibang needs natin gaya nga ng manpower at coordination with other stakeholders, mas mapadali. So, with that, I believe yun po ang ating major accomplishments, major challenges, and kung paano natin na-overcome yung challenges na yun sa ating Basulta offices, sa ating island provinces ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ulit, syukran po DM sa inyong time, sa inyong knowledge, sa pag-share ng mga details na ito sa inner workings ng MHSD. Pero bago po tayo maghiwalay, sir, may gusto po kayong parang parting message para sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo or nanonood ng ating live stream? Irene, no? Again, maraming salamat sa inyo at sa ating tagapanood at tagapakinig ngayong araw na to. Kami po sa MHSD, under the leadership ng aming beloved Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, kami po ay magsusumikap para sa abot ng aming makakaya para pag-usayan pa kung paano namin ma-perform ang aming mga mandato. Rest assured po that we are going to do our best, no, to deliver best services for our Bangsamoro people within our capacity. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. So, alhamdulillah. Maraming salamat again sa ating mga sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At yun po ang ating Deputy Minister ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Deputy Minister Aldin H. Asiri. At ito po ang ating episode ng MHS Discusses para sa MHSD Basulta Office Accomplishments. Syukran sa ating mga tagapakinig sa radyo at nanonood ng live stream. At dito na po tayo magpapaalam para sa episode na ito ng MHS Discusses. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad. Wassalam. Hindi na masyado chill yung kanta sa background, no? May music ba dapat yung interview na yun? It should be. It should be. Dapat in-on ko na lang yung background music, no? Para marinig. Well, with that, late realization. Ngayon ko lang naisip. Next time, inshallah. And with that, dito na po nagtatapos ang ating episode ng MHS Delivers. Episode 150 na po tayo. But before tayo magpaalam, meron po tayong mga comments dito na nadagdag. Kaya mong basahin yung pangalan ng taga-Florida? Naglo-loading pa siya sa okay. It's in Arabic. Unfortunately, wala siyang mga baris. So hindi ko po siya mabasa, sir. Sir, ma'am, sir. Pero waalaikumsalam. Ingat po dyan sa Florida. Ang layo na naabot natin kabalinari. Alhamdulillah. And sunod sa kanya si Ate Sally. Shout out. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear Ria and Hamsi. Watching somewhere here. Keep up the great works. Syukran. Ate Sally, may alam nyo sa Malaysia, merong tinatawag na Beryl's Twin Tower milk chocolate. Masarap siya. Masarap siya. Milk chocolate siya. At sana matikman natin. No? Like marami Beryl's brand sa Malaysia, masarap ang chocolate nila, Ate Sally. Sana matikman namin. And kasunod kay Ate Sally, si Kakanor, ang aking insan, Normin Musa Alamada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And bago po tayo magpaalam sa episode na ito, narito naman ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Without further ado, ang ating unang tanong ay... First question, may binigay si Deputy Minister ng mga challenges na na-encounter nila sa island provinces sa pag-implement ng ating mga projects. Magbigay lamang ng isa.
Isang challenge yun. At base sa challenge na yun, ang ating second question, base sa kung anong challenge ang ibinigay ninyo sa first question, magbigay ng solusyon ng MHSD para sa challenge na binigay ninyo. So, first question yung challenge. Second question, ano yung solusyon sa challenge na iyon? At hindi dapat sagutin yung dalawang yun. Isa lamang ang pwede nyo sagutin. And pwede lang sagutin. Well, different number. So, kung tama yung sagot ninyo sa first question, automatic panalo na kayo. Pero, kung gusto nyo matama yung second question, ibig sabihin kailangan yung sagutin yung first question. Kasi we do only check like, kung okay yung isang question, winner na yan. Kung nauna din bitaw yung pag-send niya, okay na yun. And ang ating third question sa ating health and safety first, magbigay ng isang kailangan gawin. Ano bang magandang question sa health and safety first? Magbigay ka raw. Ano mga pinagsasabi mo kanina? Tungkol sa fireworks. So, let's say, mga dapat iwasan? Or what to do? What to do? Magbigay lamang ng mga dapat gawin kapag tayo ay naputukan. Oh, pwede. So, kung anong safety or first aid ang kailangan nilang gawin. Sige. So, yeah, there we go. So, mag-isang safety or first aid na kailangan gawin kapag tayo ay maputukan ng mga, fireworks bang? Firecrackers. Okay. Hirap naman yung fireworks kung yung firework mismo pumutok sa'yo, no? Sa taas na, tapos pumutok. Paano kung horizontal siya dumaan kaysa vertical? May mga ganyan. May ganong incidents. May maraming mga incident videos na nagiging uso sa ganitong panahon. So, ingat lagi, guys. Ulit, first question, magbigay ng isang challenge na encounter na nabanggit ni DM Asiri sa ating talakayan. Second question, ibigay yung solusyon doon sa challenge na iyon sa first question. And third question is magbigay ng isang first aid na gawin kapag maputukan ng firecrackers. Ingat-ingat po sa lahat na nag-celebrate ng New Year's na mag-asikaso ng mga firecrackers or fireworks or mga paingay. Meron din po tayong tinatawag na noise pollution. So, huwag masyadong magsobra-sobra in normal amounts lang din. Magingay ng tama. Enjoy the long weekend. Syukran sa ating mga kabalay na kasama natin buong taong 2023. And inshallah makakasama pa namin kayo at more of you sa ngayong darating na 2024. Ulit, ito po ang ating episode ng MHS Discusses, episode 150. At dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, and Director General Esmael W. Ibrahim. Ako po ang yung lingkod Bangsamoro Joyria bint Emran Muhammad. At sa ngalan ng nila, ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. At sa ating mga kasamaan sa ICS, sa ating mother, Ma'am Salem Bayag Tulad, Almansor S. Ugaw, Sir Datunal C. Daud. Sa ating mga kasamaan na technical staff from DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 150th episode at nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.